How to read a floor plan. Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Isa sa pinakaimportanteng dokumento sa construction ay ang floor plan. Pero marami sa atin, nakikita lang ang mga plano at sinasabi, "Ang dami namang linya, di ko maintindihan." Sa video na to, tutulungan ko kayo kung paano basahin at intindihin ang floor plan. Unang-una, ano nga ba ang floor plan? Sa madaling salita, ito ay isang drawing ng bahay na tinitingnan mula sa itaas. Parang bird's eye view. Dito makikita natin ang layout ng mga rooms, placement ng walls, doors, windows, dimensions o sukat ng bawat bahagi ng bahay, at minsan, pati na rin ang furniture. Para sa mga engineers, architects, at contractors, ito ang mapa ng buong bahay. Kung mali ang basa mo dito, siguradong magkakagulo sa actual construction. Sa madaling salita, ito ang blueprint ng ating bahay sa papel. Bago pa man ito maitayo sa aktwal. Ngayon, alamin natin ang mga basic parts ng floor plan. Una, columns. Ang mga shaded na square, rectangular, o circular shapes ay ang mga columns o poste ng bahay o building. Pangalawa, walls. Ang mga solid at continuous lines ay usually walls. Kung broken lines tulad ito, minsan partition lang o divider. Pangatlo, doors. Kapag may arc o kalahating bilog, yan ang direction kung saan bumubukas ang pinto. Kapag sliding door naman, usually ganito ang symbol. Typically, may nakalagay na label indicating kung anong type ng door ang gagamitin. Pang-apat, windows, represented by a thin break sa wall line. Usually, makikita mo yan bilang dalawang parallel lines sa wall. And katulad sa mga doors, may mga labels din na indicating the type of window. Pang-lima, stairs. Mga linya na may arrow pataas o pababa, indicating direction. Pang-anim, toilet fixtures at kitchen appliances. May mga simbolo din para sa mga toilet bowl, sink, stove, at ref. Pang-pito, room labels. Nakasulat dito kung ano ang bahagi ng bahay, tulad ng living room, dining, kitchen, toilet and bath, bedroom, at iba pa. At panghuli, dimensions.
Ito yung mga numero at arrow na nagpapakita ng laki o sukat ng bawat bahagi. Halimbawa, kung nakalagay 3,000, ibig sabihin 3 meters ang haba ng pader na yon. Laging tandaan, sa engineering plans, naka-millimeters ang units. Kaya 3,000 millimeters equals 3 meters. Kaya kapag nakita mo ang mga ito, alam mo na agad kung anong parte ng bahay ang tinitingnan mo. Ngayon, isa sa pinaka-importanting parte ng floor plan ay ang scale. Ang scale ay ang ratio ng drawing sa actual size. Sa floor plan, mapapansin nyo may nakalagay na scale 1:100 o minsan 1:50. Ibig sabihin, bawat 1 cm sa drawing ay katumbas ng 100 centimeters o 1 meter sa totoong buhay. Kaya mahalaga ito para maintindihan natin kung gaano kalaki talaga ang bawat bahagi ng bahay. Pwede mo gamitin ang scale ruler o kahit ordinaryong ruler basta alam mo ang scale ratio. Isa pa, tingnan mo ang orientation ng bahay. May arrow na nakaturo sa N, ibig sabihin ito ay north direction. Mahalaga ito para malaman mo kung saan nakaharap ang bahay, saan tumatama ang araw, at saan maganda maglagay ng bintana o balcony. Para sa mga gustong matutong magbasa ng plano, ito ang ilang tips. Always start by identifying the main entry. Check the flow of movement. Logical ba ang layout? Look at room relationships. Malapit ba ang CR sa kwarto o kusina sa dining? Don't forget to check the dimensions. Baka maliit pala sa actual. Simple pero powerful kapag sanay ka na. At yan ang basic guide kung paano basahin ang floor plan. Tandaan, hindi mo kailangang maging engineer para maintindihan ang plano ng bahay mo. Ang mahalaga, may konkretong kaalaman ka para sa tamang desisyon. Kung may gusto pa kayong matutunan tungkol sa construction at civil engineering, don't forget to like, share, and subscribe sa channel na to. Konkretong kaalaman,